holy, holy, holy. Indeed, you are faithful and you are loving. Kaya maraming salamat, Panginoon, sa kung sino po kayo. At ganun po namin kayo sasambahin sa umagang ito. Binubukas po namin ang gawain ito sa pananalangin. Tulungan niyo po ang puso namin. Patuloy niyo pong hipuin sa pangalan ng Panginoong Yesus. Amen and amen. So ngayon po ay meron po tayong guide sa screen. Joke lang po pala, wala po pala. Sige po, tayo po ipumikit at yumuko. Una po, ipag-pray natin. Personally, lumapit po tayo sa Panginoon. Atin po siyang sambahin sa pamagitan po ng mga matatamis na pag-describe sa ating Panginoon. Atin po siyang purihin. Sige po. Ngayon naman po, personally, humingi po tayo ng tawad, lalo na kung naalala natin na merong specific na ito, talagang nireveal sa atin ng Panginoon kasalanan ito. Banggitin po natin yon, hingi natin ng tawad sa Kanya. Ipalinis po natin yung ating puso. Ngayon po ay sama-sama nating hilingin ang supplication na sa pagsamba natin talagang makasamba tayo in spirit and in truth. Kung ano yung standard ng Panginoon, talagang panalangin po natin yung po yung ating pong maibigay ngayon. Ngayon po ay ipanalangin po natin na sa pagsamba natin talagang katagpuin po tayo ng banal na Espiritu ng Diyos, Ama natin sa langit at ng ating Panginoong Hesus at tagapagligtas. Na maranasan natin ang Kanyang presensya at malugod natin siya sa ating pagsamba. Ngayon naman po ay ipag-pray natin na ingatan ng Lord ang lahat po ng kapatid natin, hindi lang dito sa TMI Tipas, kundi sa kabuuan po ng Body of Christ na papunta ngayon sa mga church building. Talaga makarating po ng ligtas. At pag-pray din natin na lahat ng gagawin natin ngayon hanggang matapos ang araw na ito ay magkaroon talaga po ng transformation sa ating mga buhay. Mas lalo tayo maging obedient sa ating pong Panginoon. Sige po, sabay-sabay po tayo manalangin. Lord God, once again we thank you for your goodness and love for us. Salamat, Panginoon, dahil ni minsan hindi po kami nawaglit sa inyong isipan. Thank you, Lord, throughout the week, nandito kami dahil sa inyong biyaya. Salamat po, napakaganda ng panahon. Indeed, wala naman kayong ginawa na hindi talaga maganda. Lahat po talaga, Lord, napakaganda. Kaya kami nandito nagpupuri sa iyong dakilang pangalan. At talagang ibabalik namin, Lord, ang pagsamba na narapat para sa inyo. Gabayan niyo po kami na yung puso namin maging tama talaga po. Yung motive namin. And praying, Lord, kung sakali meron pong umattend ngayon na wala pong personal relationship sa inyo, Panginoon, hiniling namin yung habag. Pagkalooban niyo po siya ng pananampalataya at ibukas ng kanyang isipan sa katotohanan na kailangan niya ng tagapagligtas. Maraming salamat, Panginoon, sa inyo po namin pinagkakatiwala ang kabuuan ng gawain ito sa pangalan ng Panginoong Yesus. Amen
And amen. Sige po, makakaupo na po tayo at papangunahan po tayo ngayon ni Pastor Joe para sa pag-awit po natin sa Panginoon. Pastor? Salamat po sa Panginoon. Sa pagkakataon, tayo muli ay narito sa tahanan ng Diyos para sumambas po sa Kanya. Tayo po tumayo. Tayo po ay mag-pray. Pag-pray po natin. Panginoon, sa umagang ito, nagpapasalamat po kami sa biyaya at sa patuloy na pagkilos niyo po, Panginoon, sa aming buhay at sa aming kalagitnaan. We pray,
po. Naglaan po kayo ng oras. Siguro kayo po ay nag-alarm ng maaga. Ano po? Para sa ating Panginoon. And then, ano po bang araw na ngayon? December, Sunday, and anong day? December 1 na po, and praise God po, di ba? First, siguro yung mga pag-ibig daw siyang maghari kasi kasama natin si Jesus eh. Ano ba yung purpose ng Christmas? Di ba akala nila ang purpose ng Christmas ay mga ruling, di ba yung mga bata, siguro yung mga bata nowadays ay nangangaroling pa, namamasko pa. Kumbaga yung essence ng Pasko para sa kanila ay pamamasko. Yun. So, dito, ang essence ng Christmas, yung purpose ng Christmas is to share Jesus sa ating family. Di ba po? To spread love. Sabi nga po ni Ate Mabi, yung magandang gift na pwede natin irigalo sa ating family ay yung pag-ibig. And yung pag-ibig na yun, hindi yung pag-ibig natin kundi yung pag-ibig ni Jesus. Kung paano tayo binago. Kung paano natin naranasan yung unconditional love ng Lord. Ano po? Sige po, ngayon pong umaga, tayo pong lahat ay tumayo. Yan, alalahanin natin kung gaano naging mabuti ang Lord, kung paano niya i-share sa atin yung love, yung grace, at kung paano tayo hindi iniwan at pinabayaan ng Lord. Sige po, i-whisper natin sa Lord kung gaano tayo nagpapasalamat, kung gaano tayo nagbibigay puri sa ating Panginoon. At sabihin natin na yung purpose ng buhay ay hindi, ang purpose ng Christmas ay hindi yung material na bagay. Sabi nga doon sa kanta, yung nag-iisip tayo kung anong iririgalo natin. At yung iririgalo natin ay yung to share Jesus, yung gift, yung love ni Jesus. Ano po? Sige po, ngayon kausapin natin ng Lord ngayong umaga. Pagpasalamat natin yung gift na natanggap natin sa Lord. Yung salvation, yung love na pinaranas sa atin ng Lord. Habang patuloy po natin pinasasalamatan ng Lord, inaanyayahan ko po ang music team para patuloy tayong pangunahan sa pag-aaral.
sa ating Diyos. Sapagkat siya ang Diyos, nagbibigay sa atin ng labis-labis na kagalakan. Kagalakan na di kayang bayaran ng sulit. Kagalakan na hindi kayang tapatan ng kahit gaano mang kayaman. Patuloy natin bigyan ng Lord ng mataas na pagkakas. Sapagkat sa gitna ng mga pagsubok, siya ay nagbibigay sa atin ng courage para patuloy tayo na maglingkod sa Kanya. Siya ay nagbibigay ng tapang upang patuloy tayong lumaban sa hamon ng buhay. Kaya sa oras na ito, patuloy natin siyang itaas sa ating mga buhay. Dahil sa sandali ng mga panganib, hindi niya pinararanas sa atin na tayo ay manatili sa takot. Sapagkat sabi nga po niya sa Awit 118:6, "The Lord is on my side, I will not fear." Sapagkat tunay ang Lord ay lagi natin kasama sa bawat sandali ng ating buhay. Siya ay nating nariyan para sa atin. Tunay na napakadakilan
Tunay, Panginoon, patuloy ka po naming pasasalamatan sa iyong katapatan at sa iyong kabutihan sa amin, Panginoon. Sapagkat tunay ang iyong biyaya ay napakasagana sa aming mga buhay, Panginoon. Sa gitna ng kaguluhan, ikaw po ang nagbibigay ng kapayapaan. Sa gitna, Panginoon, ng kadiliman, ikaw po yung liwanag namin, Panginoon. Tunay, Panginoon, ikaw po yung nagbibigay sa amin ng ilaw sa tamang landas na dapat naming tahakin, Panginoon. Kaya Lord, kami po ay nagpapasalamat sapagkat tunay na napakaraming kabutihan at kadakilaan ang ginawa mo po sa aming mga buhay. Tunay, Lord, kulang ang bawat salitang pasasalamat upang maihayag namin kung gaano po kami nagpupuri, kung gaano ka po namin sinasamba sa umagang ito, Panginoon. Kaya Lord, nagpapasalamat po kami for all you've done into our lives, Panginoon. Kaya Lord, sa umagang ito, ang pinakamataas na papuri at pagsamba ay tanging sa iyo lamang po namin iniaalay. Sa pangalan ni Jesus, Amen and Amen. Purihin po ang Panginoon, pwede na po tayong makaupo. Muli po, magandang umaga po sa ating lahat. And welcome again to Trinity Mission International, Tipas. Hindi pala ako MC. Anyways, gusto ko lang din po kayong batiin ng isang pinagpalang umaga. Bagaman ang atin pong panahon ay talagang kagabi pa yata po, ang lakas ng ulan. But praise God, pinatunayan muli natin ang anak ng Diyos ay mga tupa at hindi mga kambing. Hindi tayo takot ulan man yan. Talagang pupunta, magre-ready tayo, maghahanda tayo para magpuri, sumamba, makinig ng salita ng Panginoon. And praise God na nandito po tayong lahat. And kanina, sa spiel po ng ating MC, ay talagang umuli siya sa likod. At totoo naman po, talagang nagsisimula na yung ilabas, yung ating mga jacket. Kita ko dito, ang dami nang naka-jacket. Samantalang dati ay ang dala-dalay pamaypay. Ngayon, dala-dala na po natin yung ating mga jacket, inilalabas na sa baol, at nagsisimula na po ang taglamig. At praise God, sa patuloy po na biyaya sa kalusugan po natin. Kasi pag nagbabago yung panahon, ay talagang tayo na nag-start na tayo na magkasakit. Yung iba, nag-a-adjust, nagkakaubo, nagkakasipon. Yan po yung meron ako ngayon at siguro yung karamihan sa atin. Pero praise God sa patuloy pong bibigay ng Panginoon sa atin ng kalakasan. At since sabi ni Jenny Rose kanina, malapit na daw ang Pasko. Since it's December 1, ilang days na lang po Pasko na? Oy, nagma-minus. 25 minus 1. Ay, di 24. Babalik ko kayo sa grade 1. At hindi agad ma-minus ang 25 minus 1. Nag-isip pang 24. So, ang pag-aaralan po natin ay may kinalaman sa Kapaskuhan. Ano po ba ang purpose ng Christmas? Ano po ba yung reason ng Pasko? At siguro, bago tayo mag-start dyan, yan. Gusto ko munang malaman, sa inyo po bang sariling pananaw, ano po ba ang ibig sabihin ng Pasko? Since umuli yung MC natin kanina, uuli din ako, hindi ako magpapatalo. Kailangan uuli din tayo. Okay. Sige, kailangan ko lang po at least mga 2 sagot siguro. Sa mga tatay, sa mga nanay, sa mga may trabaho, at saka sa mga kabataan. Tingnan natin, ano ba yung kahulugan ng Pasko sa kanila? Gusto ko sana magsama ng bata, kaya lang nandun yung bata. Para malaman natin, ano bang Pasko pagdating sa iba't ibang mga generation na natin.
Ano po? Unahin ko sa mga tatay. So, tatanungin ko si Tito Moy. Tito Moy, ano po ba para sa inyo ang Pasko? Pag-ibig. Ay, pag-ibig. Pag-ibig pong Malasakit sa kapwa. okay, pag-ibig sa kapwa, pagmamalasakit sa kapwa. O, para sa mga tatay. Tanong naman natin sa mga nanay, ano kaya ang ibig sabihin ng Pasko para sa kanila? Ate Grena. Sabi na Ate Grena, sabi ko na ako ang sunod eh. Di na nga ako natingin sa mata ng sir eh. Ganon-ganon po yung mga bata sa amin. Pagtatawag ka ng, mga nakayuko. Yung iba naman, tinititigan ka talaga kasi alam nila na kapag nakatitig ka, hindi ka tatawagin. Dalawa lang yun. Ate Grena, ano po ibig sabihin ng Pasko po para sa inyo? Ito ay pag-alala sa kapanganakan ni Jesus. Tapos ito yung season ng pagmamahalan, pagbibigayan at pagpapatawaran sa isa't isa. Okay, so ito daw po ay nagpapaalala sa atin na kapanganakan ni Jesus. And the same time, pagmamahalan, pagmamalasakit, pagpapatawad sa isa't isa. Okay, so meron na tayong halos magkaibang di ba? Iba't ibang pananaw talaga pagdating sa Pasko. Tanong natin sa mga sa mga nagtatrabaho kasi tingnan natin, baka iba na yung pananaw nila sa Pasko ngayon dahil sila ay nagtatrabaho na rin. Sa ating mga young pro. Hi, Faith. Faith, ano ang ibig sabihin ng Pasko para sa'yo? 13 months. 13th month. Ay, gusto ko yun. 13th month daw yung ibig sabihin ng Pasko para kay Faith. Seryoso na ba yun? Ay, seryoso. Okay, punta tayo sa kabataan. Si Erich. Punta lang po ako sa likod, ha? Erich, ano naman ibig sabihin ng Pasko para sa mga kabataan katulad natin? Ano po, yung pagbibigayan. Pagbibigayan. Kaya sa mga ninong at ninang, maghanda na kayo. Kasi pagbibigayan. Okay. Last na po, tatanungin ko lang yung bata. Kasi yung bata, sabi nila, sila daw yung isa sa pinakamasaya kapag Pasko. Bebe, pwede ba kitang tanungin? Ay, ayaw. Sige, okay lang. Okay lang po, okay. Isip bata. Nako, iba na po yun. So, napakadami nating pakahulugan sa Pasko. May iba't iba tayong pananaw kung ano ba yung ibig sabihin ng Pasko sa bawat isa. At bawat iba't ibang edad, minsan iba't ibang tao, iba't iba po ang pakahulugan nila sa Pasko. Pero alam niyo po ba yung kasabihan na sabi po ay walang pangyayari na aksidente? Ano nga po sa English yun? Basta wala pong aksidente. Kahit po yung aksidente dyan sa kalsada, meron ding rason kung bakit nangyari yung aksidenteng yun. Sabi nga po, there is a purpose in everything we do. Sa bawat ginagawa natin, sa bawat nangyayari sa buhay natin, lagi po yung may rason at wala pong pangyayari na aksidente lang. At sabi po dito, kung alam po natin na ang bawat pangyayari ay may rason, then we can expect na God have a purpose why He sent Jesus into this world. May reason kung bakit po dumating ang Panginoong Hesus dito sa atin. At may rason kung bakit tayo may Christmas. May purpose po kung bakit tayo nagdiriwang ng Kapaskuhan. Sabi po dyan, many celebrate Christmas, but few ask why God have a purpose when He sent Jesus to us. Parang, why did Jesus come to this world? Madami nagsa-celebrate ng Pasko, pero natanong ba natin sa sarili natin, bakit nga ba ako nagdiriwang ng Pasko? And if we know na ang Kapaskuhan ay nagpapaalala sa atin ng kapanganakan ng Panginoong Hesus, why did Jesus come to this world? Bakit nga ba dumating ang Panginoong Hesus dito sa mundo?
Sabi po doon sa Luke 2, verse 10, verse 10 to 11, ito po yung ating key verse. Ano po? Sabi dito, "But the angel said to them, 'Do not be afraid. I bring you good news of great joy that will be for all the people.'" 11, "Today in the town of David, sa Bethlehem, a Savior has been born to you. He is Christ the Lord." Sabi po dito, why did Jesus come to this world? Sabi dito, a Savior has been born. So pag sinabi nating Savior sa Tagalog ay tagapagligtas. So bakit dumating ang Panginoong Hesus dito sa mundo? Para tayo ay maligtas. Ano? Because sabi nga po dyan, today in the town of David, a Savior has been born. Kung ikaw ay tagapagligtas, ibig sabihin, ang purpose ay para tayo maligtas. Ano po? Ang kaibahan lang po natin sa Panginoon, nung tayo po pinanganak, hahanapin pa natin ano po ba yung purpose natin dito sa mundo. Aalamin pa natin. That's why sinishare natin ang gospel, para maunawaan din ng iba, ano ba yung purpose natin dito sa mundo. Pero ang Panginoong Hesus, bago pa siya dumating, may purpose na po ang Panginoon. Hindi niya nahanapin kung ano yung purpose kasi yung purpose po ng Panginoon is to save us. Yun po yung kaibahan natin sa Panginoon, na pagdating natin sa mundong ito, hahanapin pa lang natin kung ano yung ating rason. Bakit ba tayo nandito? Ano ba yung purpose natin? Ano po? Jesus was born with a clear purpose given. He was on mission when He was born. Simula pa lamang po na pinanganak ang Panginoong Hesus, nandun na po yung mission ng Panginoon, nandun na po yung kanyang purpose. Kaya lang po, sabi dito, God has a design in everything He created and a purpose in everything He does. Tingnan po natin ang ating paligid. Sige nga po, tingnan po natin ang ating paligid. Okay. Sa tingin niyo po, para saan kaya yung puno dito sa gilid natin? Kanlungan. O kanlungan ng ibon. Di ba? Para saan kaya yung puno ng saging diyan? Para may matibaan tayo ng saging. sabi nung may-ari, ay, mga yun, hindi magtanim. Ano hindi pala. Atin pala. Atin pala. Okay. Ano po? So, ibig sabihin, bawat nilikha ng Panginoon po ay talagang may rason. May purpose. Sabi nga po, nung umattend po tayo dun sa Santa Catalina, sa anniversary, ang topic doon parang, all parts of your body ay meron niyang purpose, meron niyang ginagawa. Hindi mo pwedeng sabihin na, tagtagin ko na lang kaya aring kuko ko. Wala namang pakinabang. Hindi, meron po yan. Lahat ng parte ng katawan natin may rason kung bakit nandyan, may purpose. Imagine po natin kung ang ating tenga ay iisa lamang. Hindi na natin namarites yung sa kabila. Ang namarites lang natin aring sa kabilang side. So lahat meron pong rason. At ang pinakapag-aaralan po talaga natin ngayong araw is, ano ba yung reason, ano ba yung purpose kung bakit tayo nagsa-celebrate ng Christmas? Pero bago po yun, ang tanong pala muna, since Jesus came to this world to save us, ang tanong, kailangan ba natin ng tagapagligtas? Di ba parang, bakit po pinadala ang Panginoong Hesus? Kailangan ba namin na kami ay maligtas? Kailangan ba namin ng tagapagligtas? Baka naman pwedeng wag na, wala na. Pero sabi nga po, sa Isaiah 53 verse 6, "We all, like sheep, have gone astray. Each of us has turned to his own way." Tayo daw po ay parang mga tupang naliligaw. Siyempre, kung naliligaw ang tupa, kailangan po ng pastol, ng taga-akay, para mapunta ulit tayo sa tamang daan.
So, ibig sabihin, kailangan ba natin ng tagapagligtas kung tayo ay mga tupang nawawala, naliligaw? Opo, kailangan natin. Katulad po ng mga taong naliligaw, yung mga nakikita natin, may mga missing, kailangan nila ng maghahanap sa kanila, kailangan nila ng taong magbabalik sa kanila. At tayo po, bilang tupa, kailangan natin ng pastol. At ngayon po, ito yung tatlong points sa pag-aaralan natin. God wants you to know 3 things. Since Christmas po, sineselebrate natin because Jesus came to this world. Una, Jesus saves you from sin. So whenever tayo ay magdiriwang ng Kapaskuhan, always remember, Jesus saves you from your sin. Pangalawa po, He saves you for a purpose. Iniligtas ka ng Panginoon kasi merong rason, merong kang dapat gawin at merong kang dapat gampanan. At pangatlo, He saves you by His grace. Bago po tayo magpatuloy, tayo muna po ay manalangin, tayo po ay pumikit. Panginoon, maraming salamat po sa araw na ito. Maraming salamat, Panginoon, sa buhay ng mga taong narito, Panginoon, at handang makinig, Panginoon, ng iyong salita. Dalangin namin ngayon, Panginoon, kayo po, Lord, yung magbigay sa amin ng karunungan, Panginoon, ng wisdom, ng saganan, Panginoon, kung ano man po yung mensahe na gusto niyo iparating sa amin, ay aming maunawaan at higit sa lahat, Panginoon, ay maisabuhay, Panginoon. Ganyan din, Panginoon, use me as your vessel, Panginoon, para po maiparating ang inyong mensahe sa mga taong naririto ngayon. Muli, Panginoon, maraming salamat po ang inyong pong paggabay, ang amin pong hinihiling ngayong araw na ito. Amen. Okay po. Sa pagpapatuloy po natin, 3 bagay yung gustong matutunan, gusto po ng Panginoon na malaman natin. Whenever we celebrate Christmas, God wants you to know 3 things. Ang una po, the first thing that God wants you to know is God wants to save you from sin. Gusto kang iligtas ng Panginoon mula sa kasalanan. Kaya po siya nagpadala ng tagapagligtas. Kaya niya po pinadalang kanyang kaisa-isang anak. Kasi gusto niyang tayo ay maligtas. Ano po ba yung sinasabi natin kasalanan? Sin. Lagi na natin naririnig, pero ano po ba talaga yung ibig sabihin ng kasalanan? Minsan, dahil sa kasalanan, ito yung mga gusto nating sabihin God, I don't need you. I want to be my own boss. Kasi kapag nakakagawa tayo ng kasalanan, dinidisregard na natin ang Panginoon. Gusto ko ito, ako na pong bahala dito, kaya ko na to. Minsan, dahil sa kasalanan, sabi natin, God, you do your thing and I'll do mine. Kayo na pong bahala, pero ako pong gagawa nito. Ako na bahala dito. And the last one, this life is mine. I'm going to do what I like with my life. Not what God puts me on earth to do. Nawawalan tayo ng purpose ng dahil sa kasalanan. Kasi po, ang gusto natin, kung ano lamang yung gusto nating gawin. Hindi kung ano yung gusto ng Panginoon na gawin po natin. At kaya po, napakalaking purpose na gusto tayong iligtas ng Panginoon. Kasi meron pong rason ang Panginoon, meron po siyang gustong ipagawa sa atin. Pero dahil sa kasalanan, para po tayong tupang naliligaw. Hindi tayo nakikinig sa ating pastol. Sabi po dito, sin is a rejection of God and His ways. The result of this is that it makes us gods. Gusto nating tayo na yung Diyos ng buhay natin. Kasi nga, ang sin, ito po yung pag-reject natin sa mga kagustuhan ng Panginoon. Sa mga utos ng Panginoon. At every time na sinusuway natin ang utos ng Panginoon, parang sinasabi natin sa Panginoon na hindi natin siya kailangan. Well, in fact, the Lord gave us His only Son to save us. Imagine, isang kaisa-isang anak ibinigay para iligtas
tayo. Pero i-disregard lang natin because of sin. Sabi po dyan, not only do we do not know how to live, we do not know why we are living. Kapag tayo po ay hindi natin alam that God wants to save us, hindi po natin alam kung paano ang mabuhay at hindi po natin alam kung bakit tayo nabubuhay. That's why we need Jesus. Kailangan natin ang Panginoong Jesus para malaman natin bakit ba tayo nandito sa mundong ito. Ay bakit po ba nagkakaroon tayo ng mga ganyang problema? Sabi po dyan, these problems arise because people are no longer connected to God. Wala po kasi tayong relasyon na sa Panginoon. Kaya nawawala tayo dun sa gusto ng Panginoon para sa atin. And since we are no longer connected to God, kaya nga po pinadala ng Panginoon ang kanyang nag-iisang anak para tayo ay makakonect uli sa Panginoon. So Jesus Christ has to come. He comes to reconnect what was lost because of sin. He comes to bridge the gap caused by sin. Dumating po ang Panginoong Jesus para po tayo ay tubusin sa ating makasalanan at muli ma-connect tayo, mabigyan tayo ng relasyon sa Panginoon. The angel tells Joseph, sabi po dyan sa Matthew 1:21, the angel tells Joseph, give him the name Jesus because he will save his people from their sins. Imagine, pati ang pangalan ay meron din pong purpose. May meaning din. Sabi dyan, the angel tells Joseph, give him the name Jesus because he will save his people from sins. So, ibig sabihin, the Lord really wants us to be saved. Kasi imagine, pati yung pangalan ay talagang sinabi na Jesus ang ipangalan mo kasi gusto kong maligtas yung mga taong yan mula sa kanilang kasalanan. And God does not want you to go around carrying this weight of sin all time. The Bible says you cannot remove sin. Hindi po natin kayang alisin ang ating kasalanan. Sino lang po makakapag-alis ng ating kasalanan? It's only Jesus. That's why we need a Savior. Kaya sa tuwing magdiriwang tayo ng Kapaskuhan, sana po lagi nating maalala, na ito ay hindi lang about sa gifts. It's not just about sa mga ninong, ninang. It's not just about reunions. Pag nagdiriwang tayo ng Kapaskuhan, lagi nating tandaan, lagi nating ipagpasalamat sa Panginoon that God wants us to be saved from sin. Na namatay ang Panginoong Hesus para tayo tubusin sa ating kasalanan. Ipinanganak siya para mamatay para sa atin. Huwag po sana nating makalimutan yung purpose ng Christmas. Yung rason kung bakit po tayo nagsa-celebrate ng Christmas. Sabi po dito, you need an outside help. You need God's power. You need Jesus Christ. Minsan kasi para naghahanap tayo ng kaligtasan, kaya lang mali po yung pinupuntahan natin. Nagpupunta tayo sa mga maling lugar. Ang problema is not outside, but it is in you. Nasa loob po natin. The Bible calls it sin. That's the problem. In Mark 7:21 23 to 23, verses 21 to 23, sabi po dito, for from within, out of man's heart, come evil thoughts, sexual immorality, theft, murder, adultery, greed, malice, deceit, lewdness, envy, slander,
arrogance, and folly. All these evils come from inside and make a man unclean. So, ibig sabihin po, ang pinakaunang problema natin ay ang ating sarili. Kailangan natin tingnan ang ating sarili. Nauunawaan ba talaga natin kung bakit dumating ang Panginoong Hesus dito sa mundo? Or nagse-celebrate lang tayo ng Christmas kasi nagse-celebrate lahat. Ayokong maiwan, sabihin naman nila, hindi ako nagse-celebrate, hindi ko alam kung bakit ako nagse-celebrate. Hindi po masama mag-celebrate ng Christmas. Ang mahalaga po, isa po mas mahalaga, alam natin kung bakit ba tayo nagse-celebrate. And also, ma-share natin why we celebrate Christmas. Hindi lang po tayo, You need to return to God. Sabi po dyan, God has given us the answer to this problem. Since may problema, ano nga pong problema natin? Kasalanan. Since may problema at alam ng Panginoon na may problema, sinolusyonan po ng Panginoon yung ating problema. Kasi hindi natin kayang solusyonan yung ating problema. Kasi tayo nga po ay mga makasalanan. You need to return to God. You were made by God and you were made for God. And until you understand that, life is never going to make sense. Alam niyo po, pag nagbabasa sa Genesis, pag binasa po natin yung creation, isang bagay po na talagang nakaka-touch sa Panginoon ay yung paglikha niya sa mga tao. Kasi lahat naman na nilikha ng Panginoon, sinabi niya lang. Pero tayo mismo, dinungisan niya yung kamay niya para tayo ay mahulma. Para tayo po ay mabuo. Kaya nga sabi diyan, you were made by God. Hindi lang tayo basta sinabing magkaroon ng generous. Ting. Magkaroon ng Arvin. Tana. Hindi. Hinulma tayo ng Panginoon. Talaga nag-effort ang Panginoon para gawin tayo. At ginawa tayo ng Panginoon because meron siyang gustong ipagawa sa atin. At sabi diyan, hanggat hindi mo naintindihan na ginawa ka ng Panginoon at ginawa ka para sa Panginoon, you will never understand ang mabuhay. It will never make sense. Life is never going to make sense. Kaya mahalaga po na maunawaan natin talaga kung ano po yung purpose kung tayo bakit narito. Yung purpose, bakit tayo nagse-celebrate ng Pasko. Jesus came to do that. He took your sin away when He died at the cross. Believe in Jesus and your sin will be forgiven. Excuse po. Okay. And since God wants us to be saved, gusto ng Panginoon na maligtas tayo, yung pangalawa po, since niligtas tayo ng Panginoon, God saves us for a purpose. Kasi lahat nga po ng nangyayari may rason. So iniligtas ka ng Panginoon, may rason din po kung bakit tayo niligtas ng Panginoon. There is always a purpose. Sabi po dyan, sa 1 Corinthians 10, verse 31, whether therefore you eat or drink or whatsoever you do all to the glory of God. Ano man daw pong ginagawa natin, kumakain man tayo, umiinom, ano daw kailangan natin gawin? We should do it all for the glory of God. We live to glorify God and we do that by obeying and doing His will. Niligtas po tayo ng Panginoon para mabuhay to glorify God. Sabi po ni Rick Warren, meron daw po tayong 3 level ng buhay or pamumuhay. And most of the countries
ay nandun daw sa survival level. So meron tayong survival level, success level, at ang pinakahuli po, ang pinaka-highest level, yung significance level. So sa survival level, nandyan yung nabubuhay tayo para makasurvive. Every day. Sa success level, so nandito yung, nandun na tayo sa hindi na lang tayo nabubuhay para lang, di tayo nagtatrabaho, para lang makakain ng 3 beses. Kumbaga, we have the success. At yung huli, yung significance level. Nakakalungkot man pong isipin, pero karamihan tayo nasa survival level. Nandun tayo sa buhay na kung saan ang gusto lang natin ma-survive every day. Makakain 3 beses, provide, ma-survive yung isang buong araw, then kinabukasan, ganun na uli. Pero yung iba po, kahit nasa success level na, sabi nila, hindi po sila masaya. Bakit kahit nasa success level na tayo, hindi pa rin tayo fulfilled? Parang may kulang pa rin. If we have a comfortable and decent life, why aren't we feeling fulfilled? Pag minsan po nakikita ko, sabi ko, bakit itong mga mayayaman? Kung sino pang mayayaman, sila pa ang napakadaming problema. Yung mahihirap na mamroblema kung paano magkapera, ito namang mayayaman, pinoproblema pa rin ay pera. Pero kung titingnan mo, parang mas masaya pa yung mahihirap kahit wala silang pera. Hindi daw. Hindi daw. Parang pag titingnan mo, si simpleng mga ulam lang, masaya na sila. Pero yung mga talagang may, sabihin na natin nakakaangat, steak ng ulam, ayaw pa. Kami nga hindi nakakatikim ng steak. Stick lang. Barbecue stick. Banana Q. Bakit po ba? Bakit nga ba? Minsan, nandun na tayo sa stage ng buhay natin na parang, okay naman, nasa-survive ka naman araw-araw, more than pa nga yung blessing na binibigay ng Panginoon sa atin. Pero bakit kaya hindi tayo nakakaramdam ng fulfillness? Bakit daw? Kasi we were made for that significance level. Hindi tayo for survival and for success level lang. Dapat doon tayo for significance level. You were made for significance. And that significance comes from knowing God, knowing His purpose for your life, and then doing it. Kaya hindi tayo nakakaramdam ng fulfillness kasi nga, hindi natin alam kung ano yung rason kung bakit tayo nandito. Hindi natin alam yung significance natin. Bakit tayo nabubuhay dito sa mundo? At ano pong sabi dyan? Kailan lang natin malalaman, maunawaan yung significance natin? Sabi dyan, significance comes from knowing God. Kaya mga Kristiyano, kahit wala tayong pera, masaya tayo eh. Bakit? Kasi we have God. Meron tayong Panginoon. At alam natin kung ano ang rason bakit tayo nabubuhay. At alam din natin kung bakit tayo ginawa ng Panginoon. And the most important part para umabot tayo sa significance level is yung action. Hindi pwede na alam lang natin yung rason natin dito sa mundo. Hindi pwede na alam lang natin na may Panginoon. Kailangan nating sundin ang Panginoon. We have to do it. We have to do our purpose. Kailangan nating hakbangan, aksyonan kung ano ba yung purpose ng Panginoon. Sabi nga doon, we were saved to glorify God. So gamitin po natin yung kaligtasan, yung buhay na binigay sa atin ng Panginoon to glorify God. Share mo yung reason kung bakit tayo nagse-celebrate ng Christmas. I-share mo na may dumating na Panginoong Jesus para tayo iligtas sa ating kasalanan. Tapos magbigay ka ng ampaw. Hindi, biro lang po. Medyo, tayo. Pero kidding aside, yun naman yung pinaka-purpose ng Christmas eh.
Di ba? Huwag natin sarilinin na alam natin kung anong purpose ng Christmas, i-share natin to sa iba. In that way, we can glorify God. I-share mo yung gospel. I-share mo bakit tayo naligtas. I-share mo bakit tayo nagsa-celebrate ng Christmas. Sino ba ang inaalala natin? Hindi ang mga ninong at ninang ang inaalala natin kapag nagpapasko. Ang Panginoong Jesus. Ang kapanganakan ng Panginoong Jesus. Sabi po, because you were made for more, fame, wealth, and success are not the ultimate goals of life. Maganda naman po na tayo ay talagang nagkakaroon tayo ng decent work, di ba? Nagkakaroon tayo ng comfortable life, wala pong masama doon. Ano po, talagang kailangan din naman natin yon. Pero more than that, dapat alam natin na ginawa tayo hindi lang para magpayaman. Ginawa tayo hindi lang para sa ating mga sariling kagustuhan. Ano po, ginawa tayo ng Panginoon to glorify God. Niligtas tayo ng Panginoon. He saved us from our sin because He has purpose sa ating buhay. Sabi po dyan, you need something greater than yourself. You need to live for God. Kailangan natin mabuhay para sa Panginoon. Hindi tayo mabubuhay para lamang po sa sarili natin. Dahil sasabi nga po, no man is an island. Walang sino man ang nabubuhay para sa sarili lamang. We do not live for ourselves. We need to live for God. Kailangan nating mabuhay para sa Panginoon. Paano po tayo mabubuhay para sa Panginoon? Simply, you listen to His Word. Paano po tayo makikinig sa salita ng Panginoon? Paano po tayo makikinig sa salita ng Panginoon? We need to read the Bible. Basahin po natin ang Biblia. You listen to His Word and obey Him. Kahapon po, nag-young pro kami. Nag-fellowship po kami ng young pro. Although medyo na-delay ng ilang Saturdays, pero natuloy po kami kahapon. At isa sa pinag-aralan is about conforming sa salita ng Panginoon. Kasi a godly man, sabi doon ay conform. Tama ba? Conforms to the Word of God. So, ibig sabihin, yun yung isa sa kasi kahit alam natin, kahit nauunawaan natin, kung hindi natin ginagawa, baliwala, hindi natin nagagawa yung purpose natin. That's why we need to obey Him, because you were made to know God and glorify His name. Kailangan talaga natin ng aksyon. Hindi po ang purpose natin ay para lang malaman kung anong purpose. Kailangan gawin natin kung ano yung purpose na binibigay po sa atin ng Panginoon. At ang pangatlo po, again, yung una, God wants us to be saved from sin. God wants to save you from sin. Pangalawa, saves you for a purpose. At yung pangatlo, God saves you by His grace. Sabi po dyan, God did all this because He loves you. Jesus came because He wants to give you a hope and a future. Sa totoo lang po, hindi naman po tayo karapat-dapat para pagbuwisan ng buhay ng Panginoon. Para mamatay ang Panginoon para sa atin, hindi po tayo karapat-dapat. Pero bakit po ginawa yun ng Panginoon? It's because Jesus loves you. Jesus loves us. Mahal tayo ng Panginoon. Hindi dahil tayo ay mabuti, kundi dahil mabuti ang ating Panginoon. That's why He saves us by His grace. The Bible says po in Ephesians 2, verses 8 to 9, it is by grace you have been saved, through faith, and this not from yourselves.
Hindi po galing sa atin. Bakit tayo maliligtas? It is the gift of God, not by works, so that no one can boast. Wala po tayong dapat ipagmayabang. Ay, naligtas ako kasi ako'y mabait. Ay, naligtas ako kasi ako'y araw-araw, ay ako'y linggo-linggo'y nasimba. Hindi po yon ang basihan ng pagkakaligtas natin. Ano po, sabi dyan, it is by grace that you have been saved. Grasya po ng Panginoon, kaya po tayo ngayon naliligtas. Kung bakit tayo may salvation. Because He loves us. That means, we do not deserve it. Hindi natin deserve kung ano man yung binibigay sa atin ng Panginoon. You don't earn it. Kaya kahit magpakapagod tayo sa paggawa ng mabuti, hindi tayo maliligtas. Kasi yung paggawa ng mabuti, that is the result of salvation. Hindi pwede, nagagawa ka, tsaka ka masisave. You have been saved, kaya mo ginagawa tong mga bagay na to. You can't buy your way to heaven. Kaya ako'y magpapayaman para pagka ako'y dumating na sa paghuhukom 2 briefcase. Lahat yan po ay bagong 1,000. Hindi natin kayang bilhin ang kaligtasan. Hindi tayo karapat-dapat. Pero Jesus loves us and He saves us by His grace. Sabi po dyan, grace is when God gives you what you need and not what you deserve. Yan po yung grace. Binigay sa atin ng Panginoon hindi dahil karapat-dapat tayo, hindi dahil kailangan natin. Kailangan natin ng tagapagligtas. Kasi makasalanan tayo Well, others says, grace, ito daw, abbreviation for grace. God's riches given to you at Christ's expense. Walang dahil sa atin dyan. God's riches given to you. Kanino pa rin? At Christ's expense. Sa Ephesians 4 verse 7, sabi po, but to each one of us, grace has been given as Christ apportioned it. Nigay po sa atin ng Panginoon. Sabi po dyan, in other words, salvation cannot be earned and you cannot work your way to heaven. God will tell you, sorry, you don't have enough good works in you to do that. You cannot work your way to heaven. Sino nga lang po ang daan para sa kaligtasan? It's Jesus. Hindi yung mga gawa natin. Kaya pag humarap ka sa Panginoon, nagawa ang bit-bit mo, sorry, you don't have enough good works in you to do that. Sorry. Kahit gaano pa kadami listahan na nagawa mong mabuti, hindi ka naligtas. Bakit? Kasi wala kang Panginoong Jesus. Walang Jesus sa puso mo. Bago ko po tapusin ito, sabi po dyan, it's just a gift, and what do you do with a gift? Sabi doon, is just to receive it. At hayaan niyo pong tapusin ko itong talk na to sa isang kwento. So, merong kasing mag-ama na nag-fishing. Sumakay sila ng boat, pero kasama nung anak niya, yung kaibigan ng kanyang anak. So, yung mag-ama, Christian. And then yung kaibigan ng kanyang anak, hindi siya Christian. So, naglayag para mamingwit. Grabe yung naglayag, tapos mamimingwit lang pala. So, mamimingwit lang naman sila. They went fishing. Then, habang nasa laot, ay bumagyo. So, lumakas ang alon, tapos, hanggang sa tirinay naman nung tatay na talagang i-try na makabalik sila
Pero dahil sa sobrang lakas ng mga alon, ang nangyari po ay lumubog yung kanilang sinasakyan. Ngayon, yung tatay, may hawak lang po siyang isang lifeline, parang isang, sabihin na natin salbabida. So, isa lang yung kaya niyang isave. Ay ngayon po, ang nalulunod yung kanyang anak at yung kaibigan ng kanyang anak. Siyempre, pag ganun na, hindi mo naman pwedeng, wait lang, 30 minutes, mag-iisip lang talaga ako, alin kaya sa dalawang itong aking ililigtas? Kailangan, in a blink of an eye, kailangan mapagdesisyonan mo kung alin sa dalawa yung ililigtas mo, since isa lang yung pwede mong iligtas. Alam niyo po ba yung ginawa ng tatay? Siyempre, hindi, kasi ikukwento ko pa. Okay, kaya walang nasagot na alam ko po ano. Alam niyo yung ginawa ng tatay? Sabi nung tatay, anak, mahal kita at alam ko naman na may Panginoong Hesus ka na sa iyong puso. Patawarin mo ako, pero ibinigay niya yung salbabida doon sa kaibigan ng kanyang anak. Bakit? Kasi yung kaibigan ng kanyang anak, hindi Kristiyano at kailangan niya ng Panginoong Hesus. Yung anak niya, alam niya na may Panginoong Hesus na sa kanyang buhay at meron ng salvation. So ano man ang mangyari sa kanya, alam ng tatay ng kanyang anak ay ligtas. Kaya mas pinili niyang isave yung tao na nangangailangan ng kaligtasan. At ganun po yung ginawa sa atin ng Panginoon. Kailangan natin ng kaligtasan, kaya sarili niyang anak, sinakripisyo niya para lang tayo ay maligtas. Because we need Jesus Christ. At sana maunawaan po natin sa tuwing nagsa-celebrate tayo ng Christmas, sa tuwing nagde-decorate tayo, na ginagawa natin to hindi lang para sa sarili natin, but to remember that once there is a Savior na pinanganak, namatay para tayo iligtas, tubusin tayo sa ating kasalanan. At huwag nating sayangin yan. Let's do our purpose kung bakit tayo niligtas ng Panginoon. Again, God save you from sin and He saves you for a purpose. He saves you by His grace. Jesus Christ died for your sins. That's why we celebrate. God sends us a Savior. Kaya po tayo nagsa-celebrate ng Christmas. Because God sends us Savior. Binigyan tayo ng Panginoon ng tagapagligtas. Sige po, tayo po ay manalangin. Panginoon, maraming salamat po sa araw na ito. Salamat, Panginoon, sa mensahe po na aming narinig at sa iyong salita, Panginoon. Dalangin namin ngayon, Panginoon, every time that we celebrate Christmas, Panginoon, Lord, ipaalala niyo po sa amin kung ano ba yung rason, ano ba yung purpose, Panginoon, kung bakit kami nagsa-celebrate ng Christmas. More than anything na nakakapagpasaya sa amin, Panginoon, turuan niyo kami, Lord, that every time na dumadating tong Christmas season, Panginoon, turuan niyo kami to share the true meaning of Christmas. Tulungan niyo kami, Lord, na ibahagi sa iba bakit ba kami nagsa-celebrate ng Christmas. Turuan niyo kami, Lord, na maibahagi, magamit itong panahong ito, Panginoon, para mas mapalaganap ang iyong salita, Panginoon. At talagang we do not live for ourselves, Panginoon. Tulungan niyo kami, Lord, to live for you alone, O God. Muli, Panginoon, maraming salamat po. In Jesus' name we pray. Amen. To God be the glory po. Maraming salamat po. Magandang balitang ating narinig. So, dumako naman po tayo sa ating pagbibigay. Isang hamon po para sa atin ang part na ito. So, buksan po natin ang Bible natin sa Malakay 1 verse 11.
So, hayaan ko pong basahin sa inyo ang scripture na ito. My name will be honored from morning till night. All around the world, people will offer pure offerings in honor of my name. For my name shall be great among the nation, says the Lord Almighty. So, the verse highlights the offering of pure offerings in honor of God's name. This refers to act of worship and devotion that are sincere and free from any impurities. These offerings can be understood as prayers, praise, and good deeds done in obedience to God's will. Giving thanks as an act of worship and giving with a grateful heart. Tayo po ay mag-pray. Dear Lord, thank you for your abundant blessings in our life. We recognize that everything we have comes from you. We commit the tithings not a burden, but as an act of gratitude and trust in your provision. Help us to be faithful in giving back to you, knowing that you will always provide for our needs. We pray all of this in the name of Jesus. Amen and amen. Maaari na po tayong magbigay. Marami pong salamat. I abandon every distraction. My attention is set on you. My devotion, Jesus, my portion. My affection is set on you. I was made to worship. I was made for your embrace. I was made to worship. I was made to bless your name. Good morning po. Nag-word po para sa isang special number. Pastor Jo, Kuya Leo, Kuya June, meron po tayong special number po. Pastor? Ayaw po kami paggamitin ng mic. Mas maganda daw po kung patay yung mic. Pero hintayin po namin si Pastor Jo para Pastor po. kahit pa paano may isa pong maganda sa pandinig niyo. Ano po? Take over mo muna. Ayan. Pastor, hindi po Pastor. kami makakapagsimula nang wala kayo. Sige po, Pasensya na po.
Awit po kami para sa Panginoon. At dito nyo rin po marirealize na talagang kami po ay pang music team dapat. Nagkataon lang na sila po ay puno na. Oh, your mercy never fails me. All my days, I've been held in your hands. From the moment that I wake up until I lay my head, oh, I will sing of the goodness of God. All my life you have been faithful. And all my life you have been so, so good. In every breath that I am able, oh, I will sing of the goodness of God. I love your voice. You have led me through the fire, and in darkest nights, you are close like no other. I've known you as a father, I've known you as a friend, and I have lived in the goodness of God. Yeah. And all my life you have been faithful. All my life you have been so, so good. In every breath that I am able, oh, I will sing of the goodness of God. Your goodness is running after, it's running after me. Your goodness is running after, it's running after me. Life laid down, I surrender now, I give you everything. Your goodness is running after, it's running after me. Your goodness is running after, it's running after me. Your goodness is running after, it's running after me. Lay down, I surrender now, I give you everything. Your goodness is running after, it's running after me. All my life you have been faithful. All my life you have been so, so good. In every breath that I am able, oh, I will sing of the goodness of God. I'm gonna say, I'm gonna say. All my life you have been faithful. All my life you have been so, so good. With every breath that I am able, oh, I'm gonna sing of the goodness of God. I'm gonna sing of the goodness of God. Salamat po. To God be the highest glory. Thank you po.
Tayo po ay tumayo para sa ating pong closing prayer. Tayo po ay yumuko at pumikit at magbigay galang po tayo sa ating Panginoon. Aming Diyos, thank you po ulit sa pag-remind sa amin na inyong pong pag-ibig, kung paano nyo kami tinubos mula po sa aming mga kasalanan. At dahil ayaw nyo po na talagang araw-araw dala-dala namin ito, kaya kayo po ay talagang nag-adjust para lang po kami ay maligtas. At sobrang na-appreciate po namin, Panginoon, ang inyong pong pag-ibig. At ngayon, Panginoon, sa part naman namin, tulungan niyo po kami na talagang maipamuhay po namin yung essence po ng Kapaskuhan. Amin pong pinagkakatiwala sa inyong kabuuan po ng church. Tulungan niyo po kami na itong season na ito, hindi lang yung December, kundi araw-araw, Panginoon, ay maging active po talaga kami na ipamalita kung saan lugar niyo kami dinadala ang mabuting balita, ang pagliligtas ng Panginoong Yesus. Maraming salamat, Lord, na tinulungan niyo po kami buong week ulit nakalipas. Salamat po sa inyong mga pagpapala. At sa panibagong araw na darating sa aming buhay, patuloy po namin ine-entrust ito sa inyo. Tulungan niyo rin, Panginoon, kung sakali, may mga kapatid po kami may karamdaman, especially we're praying for Ate Ella. Nasa ospital po sila ngayon, nagpapacheck up, praying na kagalingan po para sa kanya. Ito po yung panalangin namin in Jesus' name. Amen and amen. Pwede na po muna tayong makaupo. Good morning po and God bless sa ating lahat. Morning po muli sa ating lahat. At ngayon pong umaga ay meron po tayong visitors. At gusto lang din po nating i-welcome si Ate Patricia Angeles. Hello po, maaari po ba tayong tumayo? Yan. So welcome po sa Trinity Mission International Tipas. Ganun din po, meron din po, kasama din po natin si Kuya Rolando de Ocampo. Yan. Ka-churchmate po siya ni Ate Myrna. Hello po, welcome po sa Trinity Mission International Tipas. And we pray and hope po na sa mga susunod po na Sunday ay makasama pa po namin kayo. And ngayon po ay December na po and meron tayong mga panibagong celebrants, birthday celebrants. At sino kaya yung kauna-unahang magbe-birthday ngayong December? Ang alam ko si Ate Marie, yung ating food ministry. Yan, so happy birthday po, Ate Marie Flores. And then, sa darating naman pong December 5, ay magbe-birthday si Sean Urbina. Yan, happy birthday. Ganon din po, sa December 8, Sunday po yon, si Andre Gonzalez po. Happy birthday. And yan, at para naman po sa patuloy nating prayer meetings, patuloy pa rin po ang ating prayer meetings every Tuesday, 4:30 p.m. po yan, dito po yan sa church. And every Wednesday naman po, same time, 4:30 p.m., sa St. Vincent Phase 2 naman po siya kinakandak. And then pag Thursday naman po, ay sa Sitio Calabasahan po yung prayer meetings. At the same time po ay 4:30 din po. Ganun din po ay patuloy pa rin po ang ating online prayer fellowship. Friday, 7 p.m. Ito po ay sa Messenger Group. At praise God po, yan, nung last Friday, yan, nagkaroon po tayo ng Night of Prayer and Worship. Ito po ay every last Friday of the month. Ito po ay 7 to 9 p.m. Dito po yan sa Tipas. Kumbaga, collaboration po ng lahat po ng prayer meetings dito sa church, sa Tipas, Sitio Calabasahan, sa St. Vincent po. And praise God po, nakakatuwa po ang Panginoon kung paano kumilos. Kumbaga nagkaroon po ng bunga yung pag-share po namin sa campus ministry. Yung mga bata po ay umattend po kahapon. Sobrang kalalamin kami lang yung nag-youth fellowship. Kundi talagang nakakatuwa, nakakataba po ng puso na makita po yung mga kabataan na aming sinesharan po dun sa campus ministry. At
patuloy pa rin po namin kayong ini-invite na tayo po ay maki-join po sa ating mga activities. Lalo na po yung ating mga youth. Yan. Pag po Saturday, Ignite, tayo po ay mag-exert ng effort, ng time po na pumunta po tayo dito sa church. And alam ko, malapit na rin po ang sem break. Ano po? Yan. So, bakasyon na and meron time tayo para mag-fellowship. And ganoon din po yung ating mga leaders. Patuloy po nating i-remind yung ating mga invitees and yung ating pong the group members. At yun po, praise God. Yun nga po kagaya na banggit ko, yung campus ministry, every Tuesday po yun, Wednesday and Thursday, yun po ay 12 p.m. to 12:30 p.m. po. 30 minutes lang po ang pagtuturo dito sa campus ministry. And patuloy pa rin po namin kinakatok yung inyong pong mga puso kung kayo po ay available ng ganitong oras. Yan, kayo po ay makipag-coordinate po sa amin. Pwede po kayong tumagpo dito sa Tipas po. Yan. Para po makasama po namin kayo sa pagtuturo po dito. And sa darating po na anniversary yan. Grabe po, nakakatuwa pa ang Lord kung paano naging faithful ang Lord sa buong gawain. Di ba? 14 years po. And then sa Sunday po ay anniversary. Ito po ay hapon po ito, 1 p.m. po ang start po ng ating service. Wala na po tayong service ng umaga. Ito po ay gaganapin na po ng hapon, 1 p.m. po. And then ganun din po, and then pag Saturday, and remind ko lang din po, di ba po Saturday, preparation din, yung mga kasali din po sa program, magkakaroon po tayo ng, tag dito, rehearsal po para dun sa mga may part po sa program, para preparation po sa ating anniversary sa Sunday po. May other announcement pa po ba tayo? Other than that? Yan, so kung wala na po, salamat po sa Lord. Praise God po. Palakpakan naman po natin ng Lord sa natapos pong isang linggo. Yan, napakabuti po ng Lord. At salamat po na kayo ay naglaan ng time, ng effort, at kayo po ay gumising ng maaga. Kasi alam ko po na kayo ay nilalamig at Paskong-Pasko na po. Yan, so salamat po sa Lord and to God be all the glory po. Yan. And para po sa magsiserve, sino po magsiserve natin for today? Yan. Tsan-tsararan. Opo, yan. Sino po, si Ate Marie po ang magsiserve. Yan. Yan, so, i-announce na lang po and pwede na po tayong pumunta sa ating mga small group. So, thank you po.